everyone! This is Kiela and welcome back to my YouTube channel. For today's video, we're going to discuss about my journey in Canada. For those of you who followed me on my YouTube account, you'll definitely know that I've been in Canada last September this year and i-share ko sa inyo kung ano yung naging journey ko doon, kung anong visa yung kinuha ko, paano ako nag-prepare, ano yung experience ko sa immigration, and ano ba yung iba-ibang visa na pwede mong kunin if ever na gusto mong pumunta sa Canada. Kung paano ako nakakuha ng travel visa papuntang Canada from Philippines, then this video is right for you. Bago ko ikwento sa inyo kung paano ba ako nakakuha ng travel visa, alamin muna natin kung ano-ano ba yung klase ng visa papuntang Canada and ano ba yung right para sa'yo. Una is tourist visa. Ang tourist visa sa Canada or kilala rin bilang visitor visa ay isang uri ng visa na binibigay sa mga dayuhan na gustong bumisita at maglibang sa Canada sa pansamantalang panahon. Ito ay karaniwang ina-applyan ng mga tao na gustong mag-tour, magbakasyon, o bumisita sa mga kaibigan at kamag-anak sa Canada. So kagaya nga ng nasabi ko sa inyo kanina, ito yung type of visa na kinuha ko. Meron kasi akong sister sa Canada, Canadian citizen na sila, and binigyan nila ako ng sponsor letter or sponsor invitation, and naging malaking tulong yon sa pag-apply ko as tourist visa. More of that will be shared on the latter part of our video. Meron din tayo tinatawag na student visa. Ang student visa, napaka-in yan ngayon kasi if gusto mong pumunta sa Canada ng mabilisan, then ito yung visa na right para sa'yo. Kaya lang, kailangan mo ng medyo malaking halaga para sa visa na ito. So ano nga ba yung student visa? Ang student visa ay kilala rin bilang Canadian Study Permit. Ito yung isang klase ng visa na pinapayagan yung dayuhan na mag-aral sa ibang bansa, which is yung Canada, sa isang accredited institution or yung DLI. So if you are planning to go on a student visa, please make sure na yung school na papasukan nyo is an accredited institution of Canada. So ang mga school na kailangan mong hanapin ay yung mga DLI. Meron namang iba-ibang agency, hindi ako sure kung agency yung tawag sa kanila, pero tumutulong sila sa mga katulad mo na gustong mag-apply as student visa nang walang kapalit na kahit na anong pera. Dahil sila ay partner ng mga schools na nasa Canada. Ang ilan sa mga study permit ay nagbibigay ng kakayahan sa isang estudyante na mag-apply or magtrabaho habang nag-aaral. However, ang study permit, meron din siyang limited time. So, pag malapit ng expiration nyo, kailangan nyo na rin siyang i-renew. Next is yung work visa. Meron tayong dalawang klase. Yun ay yung permanent and temporary. So, unahin natin na-explain yung temporary. Yung temporary work permit, normally, kailangan mo na magkaroon ng job offer sa Canada before ka makakuha ng ganitong permit. Yung employer mo sa Canada ay maaaring kumuha ng LMIA upang ipakita na ang pag-employ ng isang dayuhang aplikante o manggagawa ay hindi makakaapekto sa local na labor market. Ang work permit, kagaya ng ibang visa, ay limited lamang and normally, ang binibigay na number of years ay depende sa kontrata mo or yung job offer sa'yo. Meron din tayong tinatawag na permanent residency through work. Marami pang under doon, isa doon yung Express Entry, isang program na nagbibigay daan sa mga skilled worker na maging permanent resident sa Canada. So if you're familiar with IELTS, kailangan mong kumuha ng IELTS para makapag-Express Entry ka. Meron din naman tinatawag na Provincial Nominee Program. Meron kasing mga ilang province sa Canada na may sariling programa para sa mga manggagawa na may special na kakayahan. Ang ilan na dito is yung mga nurses, mga IT, and mga engineers. Meron din tayo tinatawag na Canadian Experience Class. Ito naman yung para sa mga nagtatrabaho sa Canada or nagtrabaho sa Canada at gusto maging permanent resident. And lastly, we have Federal Skilled Worker Program. Ito naman yung para sa mga skilled worker na mayroong karanasan sa trabaho at may kakayahan na magtagumpay sa Canada. Ano nga ba yung mga benefits ng isang permanent residency? Una, maaari ka maging Canadian citizen pagkatapos ng ilang taon bilang permanent resident. Meron ka rin karapatan para sa free education and healthcare ng Canada. And lastly, meron kang kalayaan na magtrabaho sa kahit na anong kumpanya or industry.
Ang work visa sa Canada ay nagbubukas ng mga pintuan para sa mga dayuhang manggagawa na maging bahagi ng kanilang labor force at community. Ito ay nagbibigay ng opportunity para sa mas mataas na kita, mas magandang buhay, at pangmatagalang pananatili sa Canada. Pagkatapos natin malaman kung ano-ano yung mga type of visa, i-share ko sa inyo kung based on my experience kung paano ako nag-prepare ng visitor visa papuntang Canada. Una, syempre, is prepare ko muna lahat ng documents na kaya kong i-provide para patunayan na may kakayahan ako para mag-travel. And ano yung mga documents na yon? Una is yung letter of invitation. Since meron yung akong kapatid sa Canada, nagpadala siya sa akin ng letter, and yung letter na yun, normally, ang nakalagay doon is siya yung mag-sponsor ng trip ko papunta sa Canada. So, yung ticket, yung titirhan ko doon, yung food ko, yung paggala ko sa Canada, is-sponsor niya lahat yun. Though yung ticket, ako din yung sumagot nun para sa akin, pero yung bahay at pagkain, napakalaking factor nun. Meron kayong kamag-anak sa Canada, mas okay yun. I believe kahit yung mga pinsan lang, that would work, kahit hindi yung close na relative niya, like yung immediate family member, okay lang yun, kahit hindi yun. As long as kaya mo rin ipakita sa Canada na may kakayahan ka para supportahan yung sarili mo. Next, of course, is yung passport. Make sure lang na yung passport nyo or yung pagkakascan nyo sa passport nyo is very clear. Lalo na yung inyong signature and yung inyong picture. All the details sa passport mo are very clear and kitang-kita dun sa pagkascan mo. If wala kang scanner sa bahay nyo, pwede nyo i-download yun sa cellphone lang na scanner. Napakaganda nun. Yun yung ginagamit ko kahit sa work ko. Lalagay ko na lang siguro kung ano yung pangalan ng scholar na yun here kasi nakalimutan ko na. And then next, of course, yung pinaka-importante is yung proof of funds. So ako, nag-provide ako ng bank certificate. Madali ko lang naman siyang na-provide dahil ang gamit kong bank is yung digital, yung CIMB. Meron akong different banks, pero yun, yung CIMB yung provide ko ng bank certificate kasi madali lang kumuha sa kanila. Hindi ko na kailangan pumunta pa sa bangko. Next, if you are employed, kailangan mo rin provide sa kanila yung payslip mo. Last 3 months na payslip mo, pero I think yung sa akin na provide ko is last 6 months. So if you have that, mas okay. Pero if not, I think 3 months will do. Next is yung Certificate of Compensation or yung BIR 2316. So, pwede nyo rin yan hingin sa company nyo. Nilagay ko din siya as supporting document sa pag-apply. And then, if you have life insurance, it would be also helpful para in case na may mangyari sa inyo out of the country. Makikita ng Canadian Embassy na meron naman kayong life insurance. So, yung sa akin, yung Sun Life of Canada, na life insurances ko, na screenshot ng policy ko and everything, nilagay ko dun sa document. And then, meron din ako mga additional documents pa like letter of intent. So, yung letter of intent, in-explain ko lang dito why I wanna go to Canada, ano yung mga pupuntahan ko, ano ba yung planned dates ko na nandun ako sa Canada, and isa sa mga reason na nilagay ko doon is that mag-birthday ako, so I wanna spend my birthday in Canada with my sister and yung mga pamangkin ko doon. So, yun, nilagay ko rin yun. Sometimes, based on my research then, if merong like may birthday doon na gusto nyo puntahan na family member, maganda rin yun na ilagay nyo sa letter of intent, or if ever meron kayong pupuntahan na kasal, mas mabilis kasi yung approval nun. Lalo na kapag family member niyo yung kakasal, mga ganon. And better then, if you have the itinerary, kung ano na yung mga pupuntahan yung lugar, ilagay nyo na rin siya dun sa letter of intent. So in my case, nilagay ko doon kung ano yung mga pupuntahan ko, like Royal Ontario Museum, mag-Toronto kami na dinner cruise, CN Tower, Niagara Falls, and all those places na alam nyo sa Canada, ilagay nyo na lang din doon. And then meron doon akong statement na rest assured na after the stated date, I will go back to the Philippines. Pwede mo nilagay yung reason because I have job or I have my husband here, mga gano'n. And then, naglagay din ako, though hindi required, yung photos with my family, including my sister. So, nilagay ko doon yung photos namin, simula nung bata pa kami, or nung college kami, nung high school, basta yung magkasama kami as a proof na kapatid ko talaga siya.
Tapos, since nakapag-travel na rin naman ako out of the country, like sa Thailand, so nilagay ko doon yung aking travel visa from other country. And yun, in-scan ko lang din yun sa passport ko using the scanner na sinasabi ko sa inyo sa phone. And then after nun, pumunta na ako sa website na ito. Nalagay ko na lang dito yung website URL, yun yung i-access nyo. And nilagay ko na doon lahat ng documentations na sinabi ko sa inyo. Very easy lang naman yun. Siguro ipapakita ko na lang din dito kung paano or ano yung mga kinilik ko para makapunta or makapag-apply noong tourist visa. So, after nung online application process, if pumasa ka na doon, na-review na yun ng Canadian Embassy and okay na sila doon sa mga documents, makaka-receive ka na ng email na for biometrics ka. Pero sabi nila, minsan, kahit naka-receive ka na ng email ng for biometrics, hindi ka pa rin totally 100% na okay ng visa mo. Pero in my case kasi, parang siguro wala pang 2 days, naka-receive agad ako ng biometrics. And since yung condo naman namin is malapit lang dun sa kuhanan ng visa for Canada, then madali ko lang siya nagawa. And then after nung biometrics, may mga interviews pa. Pero in my case, wala na akong interview. Ginawa ko na lang noon after ng biometrics is chinek ko dun sa website yung status ng aking visa. And from time to time, i-check ko yung email ko, if not my email. Kasi sabi nila, it's either magsisend sila ng email, mag-text sa'yo, or i-check mo na lang dun sa website yung status. Yung website, hindi siya, to be honest, no, minsan late siya mag-update. So talaga ang inaabangan ko is yung email or text. In my case, nakatanggap ako ng email, hindi text, na okay na ako pumunta doon sa kuhanan ng Canada visa sa Makati and isusurrender mo na yung passport mo. Kapag naka-receive ka na ng ganung email na isusurrender mo na yung passport mo, 100% sure na yon na okay na yung visa mo. So, kailangan mo na lang malaman kung may limited number of months lang ba yung pag-stay mo sa Canada or naka-multiple visa ka. So, in my case, naka-multiple visa ako. So, actually, dapat for 10 years yon. Pero yung validity kasi ng passport mo, for example, 2023 na ngayon, and yung expiration ng passport mo is 2025. Pag naka-receive ka ng multiple visa, ang ibibigay lang sa'yo is hanggang dun sa expiration ng passport ko. So, parang magiging 2 years lang yon. Ang sa akin kasi, parang 7 years or 8 years pa before ma-expire yung passport ko. So, on that span of years, pwede ako magbalik-balik sa Canada. So, congratulations, no? Nakakuha ka na ng travel visa papuntang Canada. Ano ba yung mga naging preparation ko bago ako pumunta sa Canada? So, unang-una is pinarit ko lahat ng sinubmit ko or yung mga sinabi ko sa inyo kaninang document, pinarit ko lahat yon in preparation sa pag-interview sa akin ng IO. Alam naman nating lahat na this past few days or few months, yung IO, very mahigpit talaga sila. And meron pang ang case, diba, na nag-ask sila ng yearbook and minsan nag-open sila ng messenger. So, yun una is nag-print muna ako lahat ng documents na kailangan or lahat ng documents na sinubmit ko. Kumuha pa ako ng birth certificate ko and birth certificate ng sister ko. Just in case lang na hingin ng IO, at least may maipapakita ako. And then, lahat ng documents na pinasa ko sa IRCC website is nilagay ko din sa Google Drive para in case na mahirapan akong hanapin yung printout, nandun lang yung other documents and very accessible siya using my phone. And then, after noon, nagbayad kami ng travel tax in advance. So, para hindi na kami pumila dun sa airport, binayaran ko na siya online. So, ilalagay ko na lang siguro dito yung URL kung saan ko siya kinuha or saan ako nagbayad. Dumating kami sa airport. Sobrang early talaga. Like, gabi pa yung flight namin, pero after lunch, nandun na kami sa airport. Maganda rin siyang gawin kasi sobrang dami rin talaga ng umaalis papunta sa ibang bansa para at least pag medyo maaga ka, nandun ka na sa line. So, sa case namin, pagpunta namin sa airport, since sobrang aga pa nga namin, yung Korean Air kasi yung nabook ko na airline. So, dun sa, kung saan booked sila or kung saan parang
section nila doon sa NAIA, ibang airline pa yun nandun. So, we have to wait na maging Korean airline siya. So, nung makita namin na Korean airline na siya, then luminya na kami, and luckily, isa kami sa mga nauna doon sa line. Kasi, ang ginawa ko is nag-online check-in ako. They have actually separate line for online check-in and dun sa mga hindi pa naka-online check-in. Ano ba yung naging process? So, pumila kami dun sa check-in counter. And then, pagdating dun sa check-in counter, dala-dala na namin lahat ng baggage namin plus the passport and the travel tax. So, pagdating mo dun sa check-in, ipapakita mo yung travel tax and yung passport mo. And pag napakita mo na yon and natimbang lahat ng bagahe mo and okay naman na yon, then pwede ka nang pumunta doon sa immigration. So, eto na, nung nandun na kami sa immigration, actually titingnan ko sila, sino ba yung pinakamabait based doon sa mga mukha ng immigration officer. Pero yun, doon kasi sa nililinyahan ko na mukhang mabait, medyo matagal pa doon sa line na yun, and napunta kami doon sa isang lalaki na medyo masungit in a way. Kasi nung kasama ko kasi yung parents ko, nung pumunta kami sa Canada, so tinatanong ko sila if pwedeng sabay-sabay na lang kami. Kasi previously sa Thailand, kami ng husband ko, sabay kami nagpunta dun sa office. So tinanong ko if allowed pa rin yun kasi mga senior na yung parents ko, at least kasama ko na sila pag-interview. Pero ang sagot sa akin, sir, is that kaya ko nang i-check lahat ng yan, yung tatlong yan. Naging mabait ako kasi baka hindi ko siya dapat tarayin kasi baka i-upload niya ako. So, sabi ko, okay po, sige po, ako na lang po muna yung interviewin. So, ganon yung naging approach ko. And then, ano ba yung mga naging question sa akin? Una is, anong gagawin ko sa Canada? So, sabi ko lang is, mag-visit and mag-tour sa Canada. Visit ko yung sister ko and mag-tour kami ng mga tourist spots sa Canada. And then, tinanong din niya if may work ako. Sabi ko, meron. Hindi na niya actually tinanong kung anong work ko. And then, okay na. Ganun lang. Napaka-konting question lang. And then, sa father ko, almost walang tanungin kasi nga medyo senior na sila. Pero yun, tinanong lang is kung may work ba siya and sino yung pupuntahan niya doon sa Canada. Same with my mother. So, yun, mga very easy question lang. Very smooth lang yung naging question sa amin ni immigration. So, lahat ng pinanit kong documents, hindi namin yung nagamit. Pero okay lang. If ever naman na natanong kami, at least prepared kami. So, yun lang din yung ma-advise ko sa inyo. Print it out kasi you'll never know kung ano yung mga possible questions na itatanong sa inyo ng immigration. So, after immigration, pumunta na kami dun sa scanning of things ng mga check-in namin. Yun! Okay na kami, pumunta na kami sa Canada. So, yun yung naging immigration officer story namin. Very smooth lang. Another tip is that pag nag-book kayo ng ticket sa papuntang Canada, make sure na ang kuhain nyo na ticket is parang ilang months pa before you're planning to leave para mas mura. Isa sa mga airline na masasuggest ko is yung Eva Air. Medyo mura din sila. And yung mga kasi, yung mga US airline, dumadaan kasi sila sa USA eh. Pag dumaan ka kasi sa US, kailangan mo pa ng another visa, separate visa for that. So, yung una, nag-book ako sa United Airlines pero na-cancel ko din siya kasi late ko na nalaman na kailangan pa pala ng visa doon, separate visa. So, mag-undergo pa kami ng interview. Lahat ng ginawa namin pagkuha ng Canada visa, gagawin din namin yun. And we don't have enough time to do that. So, kinancel ko na lang yung ticket kahit medyo nalugi tayo doon. And kasi yung pag-cancel ng ticket, may payment pa rin yun. Though na kuha ko naman yung payment for the ticket, pero may charge pa rin yung pag-cancel. So, naghanap ako ng airline na hindi dadaan ng US, and luckily, I found the Korean Air, which is very magandang airline. I would suggest that airline if you're planning to go to Canada talaga. Ang naging layover namin is sa Korea. Ang Korea, very clean yung airport nila. And then, after nung layover ko sa Korea, nagpunta na yun, diretso na yun sa Toronto, since Toronto yung pupuntahan namin. Ang masasuggest ko din sa inyo is, another tip ko sa inyo is if you're traveling that long hours, ang suotin nyo is comfortable kayo. Like yung mga jogger pants, kasi
Jogger pants kasi kapag, for girls, kapag iihi kayo, at least hindi siya sasayad dun sa floor ng CR ng airport. So, tapos kung kailangan nyo magtaas ng paa, hindi kayo may ilang na gumalaw-galaw doon sa airport, even na you have limited, limited space lang if you are getting the economy. In fairness naman kay Korean Air, ang economy nila have proper have okay distance naman doon sa seat na nasa harapan nyo. So, papakita ko dito sa video ko ang itsura ng Korean Air. Ano yung mga snapshots lang ng mga kinain namin sa Korean Air and yung experience namin from Philippines to Korea to Canada nung nandun na kami. Sa Korean Air, provided nila yung mga unan like nagdala pa kami ng tagdadalawang unan yung sa neck and para dito sa likod since meron nga akong scoliosis para comfortable pag upo. Pero sa Korean Air, kahit economy ka, meron na silang provided na unan na maliit na ganyan. So, ang kailangan mo na lang dalhin is yung neck pillow. Actually, for the neck pillow nga, meron na sila nung upuan sa economy ng Korean Air na tutuping ganun yung head. So, okay lang din yun para hindi ka gumanyan-ganyan. Mahulog-hulog yung ulo mo if you don't have the neck pillow. Pero yun, maganda na rin na may neck pillow ka para mas komportable yung seat mo. Yeah, I guess that's it. Yun na yung lahat ng share ko sa inyo. If you have any questions pa na hindi ko nasagot sa video na to, just put your comment below this video and I'll try to answer that. And siguro on my next video, i-share ko naman sa inyo yung naging experience ko nung nandun ako sa Canada. Like, ano ba yung mga pinuntahan namin. Meron ako mga videos na na-shoot naman doon. And nag-ukay-ukay din kami doon. So, abangan nyo para makita nyo rin yung itsura ng ukay-ukay sa Canada versus ukay-ukay dito sa Philippines. So, I hope you've learned something on this video, and if you like more travel videos, please let me know para I can share to you some travel tips and my experience during that travel. Yun lang, thank you, and if you haven't subscribed yet, please click the subscribe button and click nyo na rin yung notification bell para if ever may mga bago akong videos, you get notified. Thank you, and I hope to see you on my next one. Bye!